Magandang araw mga kaalaman na hinog. Alam nyo ba na sa kabila ng magagandang tanawin at mataas na sahod sa New Zealand, may mga hidden realities at secrets na hindi nasasabi sa mga Pinoy na nagpaplanong magtrabaho doon? Oo mga kaibigan, habang maraming recruitment agencies ang nagpapakita ng magagandang larawan ng buhay sa New Zealand, may mga katotohanan at karanasan ng mga OFW na dapat malaman ng bawat Pinoy bago mag-decide na pumunta sa Land of the Long White Cloud. Base sa mga tunay na kwento at experiences ng mga Pinoy na OFW sa New Zealand, ibabahagi ko sa inyo ang 10 sekreto at katotohanan tungkol sa buhay at trabaho doon. Ang mga impormasyong ito ay magiging gabay ninyo upang makapagprepara ng maayos at maiwasan ng mga pagkabigo at hirap. Kaya panoorin mo ito hanggang dulo dahil ang bawat sekreto na ito ay maaring magligtas sa iyo ng libu-libong pisong pera at maraming taon ng paghihirap. Panguna sa ating listahan, ang sobrang taas na cost of living at mabigat na buwis. Akala nyo sa Pinas lang may buhaya. Siyempre sa New Zealand din meron. Aray ko. Ang unang sekreto na hindi masyadong binabanggit ay ang napakataas na cost of living sa New Zealand. Bagaman malaki ang sahod kumpara sa Pilipinas, halos lahat ng bagay ay napakamahal. Ang renta para sa isang maliit na apartment sa Auckland ay maaaring umabot ng $500 hanggang $800 bawat linggo. Ang presyo ng pagkain, transportation, utilities at iba pang basic necessities ay halos doble kumpara sa Pilipinas. Dagdag pa rito, ang tax system sa New Zealand ay progressive na nangangahulugang mas malaki ang kinikita mo, mas malaki ang buwis mong babayaran. Ang average na tax rate para sa mga middle income earners ay nasa 20 to 30% ng kanilang sahod. Kaya kahit malaki ang gross income mo, ang net income pagkatapos ng tax at living expenses ay maaaring mas maliit pa kaysa sa inaasahan mo. Pangalawa sa ating listahan, mahirap at mahal ang pagkuha ng residency at permanent visa. Marami mga Pinoy ang gusto tumira ng AFAM. Tumira sa New Zealand. Aray ko. Meron din mga nangangarap na maging permanent resident, ngunit ang katotohanan ay napakahirap at napakamahal ng proseso. Ang Skilled Migrant Category Visa ay nangangailangan ng mataas na points at ang competition ay napakatindi. Ang mga bayarin sa visa application ay umaabot ng libo-libong dollars. Ang residency application pa lang ay nasa New Zealand dollars 4,890 na. Maraming Pinoy ang inaabot ng 18 hanggang 24 ng buwan bago ma-approve ang kanilang residency application at sa tagal ng panahon na iyon, marami ang nauubos ng pera at pag-asa. Ang kawalan ng katiyakan sa visa status ay nagdudulot ng matinding stress at anxiety sa maraming OFW. Pangatlo sa ating listahan, underemployment at hirap sa career progression. Ang ikatlong sikreto ay ang underemployment o ang sitwasyon kung saan ang mga skilled na Pinoy ay napipilitang magtrabaho sa mga posisyon na mas mababa sa kanilang qualification. Maraming nurse, engineer, accountant at iba pang mga professionals ang nagtatrabaho bilang caregiver, factory worker o cleaner dahil hindi kinikilala ang kanilang mga credentials o karanasan. Kahit na magaling ka sa iyong propesyon, mahirap makakuha ng trabaho na akma sa iyong kakayahan dahil sa sistemang local experience required. Ang mabagal na career progression at kawalan ng opportunity para mag-advance ay nagpapadama sa maraming Pinoy na nakastock sila at walang patutunguhan ng kanilang career sa New Zealand. Pang-apat sa ating listahan, mabigat na homesickness at pagkakawalay ng pamilya. Ang New Zealand ay napakalayo sa Pilipinas. Halos 10 oras ang time difference at napakamahal ng pamasahe papunta at pabalik. Para sa mga Pinoy na malapit sa kanilang pamilya, ang pagiging malayo ay isang napakabigat na sakribisyo. Marami ang nalulungkot at naaasikasong depressed dahil hindi nila masyadong nakakasama ang kanilang mga anak, asawa o magulang. Lalo na ngayon na may social media, nakikita nila ang mga importanteng okasyon na kanilang namimiss tulad ng birthdays, Christmas at New Year. Ang emotional burden na ito ay nagtutulak sa marami na mag-decide na umuwi na lang sa Pilipinas kahit na mas maliit ang sweldo basta kasama ang pamilya. Baka naman po kahit sa pag-like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po.
Panglima sa ating listahan, discrimination at racism sa workplace at komunidad. Bagaman ang New Zealand ay isang multicultural na bansa, meron pa ring mga insidente ng discrimination at racism sa workplace at komunidad. Maraming Pinoy ang nagre-report na sila ay nadidiscriminate dahil sa kanilang lahi, accent o kulay. May mga employer na nagbibigay ng mas mababang sahod sa mga migrant worker kumpara sa mga lokal na manggagawa na may parehong posisyon at karanasan. May mga kaso rin ng bullying at unfair treatment kung saan ang mga Pinoy ay binibigyan ng mas mabibigat na workload o mas hindi ka nais-nais na shift. Ang pakiramdam na hindi ka tanggap o hindi ka pantay-pantay ay nagdudulot ng emotional stress at kawalan ng kasiyahan sa trabaho. Pang-anim sa ating listahan, housing crisis at kawalan ng murang tirahan. Ang New Zealand ay nakakaranas ng malubhang housing crisis. Ang mga murang bahay at apartment ay halos wala na, lalo na sa mga pangunahing lungsod tulad ng Auckland, Wellington at Christchurch. Maraming Pinoy ang napipilitang mag-share ng bahay o apartment para lang makatipid, kung saan ang isang kwarto ay hinahati ng 2 o 3 tao. May mga kwento ng pamilyang Pinoy na nakatira sa maliit na apartment na puno ng mold at hindi maayos ang kalagayan. Ang mataas na renta ay kumakain ng malaking bahagi ng kanilang sahod at ang pagbili ng sariling bahay ay tila isang pangarap na lamang para sa karamihan. Pang-7 sa ating listahan, mabigat na workload at work-life balance. Akala ng marami, ang New Zealand ay may magandang work-life balance. Ngunit para sa maraming Pinoy, lalo na sa mga nasa healthcare at construction industry, ang trabaho ay napakahirap at napaka-stressful. Ang mga shift ay mahahaba at ang workload ay mabigat. Dahil sa kakulangan ng mga healthcare worker, maraming Pinoy nurse ang napipilitang mag-overtime at mag-double shift. Ang stress at burnout ay nagdudulot ng mga problema sa mental health. Marami ang nakakaranas ng anxiety at depression dahil sa pressure ng trabaho at pagiging malayo sa pamilya. Ang kawalan ng tamang work-life balance ay nagpapadama sa maraming na hindi worth it ang pagstay sa New Zealand. Pang-8 sa ating listahan, pagkakaiba ng klima at epekto sa kalusugan. Ang klima sa New Zealand ay ibang-iba sa Pilipinas. Ang winter season ay maaaring tumagal ng hanggang 3 hanggang 4 na buwan at ang temperatura ay maaaring bumaba sa 0 degrees Celsius. Para sa mga Pinoy na sanay sa tropical climate, ang malamig na panahon ay maaaring magdulot ng seasonal depression, arthritis at iba pang health problems. Ang kakulangan ng sikat ng araw sa winter ay nagdudulot ng vitamin D deficiency sa maraming Pinoy. Ang pag-adjust sa bagong klima at environment ay maaaring maging mahirap at magdulot ng mga health issues na hindi inaasahan. Pang-9 sa ating listahan, cultural differences at hirap makisama. Ang kultura sa New Zealand ay ibang-iba sa kultura ng Pilipinas. Ang mga Kiwi ay karaniwang reserved at hindi kasing friendly ng mga Pinoy. Mahirap makipagkaibigan at maging parte ng komunidad. Ang social norms at communication style ay naiiba na maaaring magdulot ng misunderstandings at awkward situations. Maraming Pinoy ang nahihirapan mag-adjust sa direct communication style ng mga Kiwi na maaaring mukhang rude o blunt para sa mga Pilipino. Ang kawalan ng strong social support system ay nagpapalala ng homesickness at nagpapadama sa mga Pinoy na sila ay nag-iisa. At ang panghuli sa ating listahan, mga peking pangako ng mga agency at employer. Panghuli, ang isa sa pinakamasakit na sekreto ay ang mga peking pangako ng ilang recruitment agencies at employers. May mga kaso kung saan ang mga Pinoy ay dinadala sa New Zealand na may pangakong magandang trabaho at sahod. Ngulit pagdating doon ay iba ang realidad. May mga employer na nagbibigay ng mas mababang sahod kaysa sa napag-uusapan. O kaya naman ay hindi sinusunod ang employment contract. May mga agency na nagcha-charge ng labis na placement fees at nagbigay ng maling impormasyon tungkol sa mga kondisyon sa trabaho at pamumuhay. Ang mga ganitong karanasan ay nagdudulot ng financial loss at emotional distress sa maraming OFW. Mga kaalaman na hinog, ang buhay sa New Zealand ay hindi ginto at rosas lamang. May mga hamon at difficulties na dapat harapin.
Ngunit sa tamang kaalaman, preparasyon at mindset, maaari pa rin na maging successful ang isang OFW sa New Zealand. Mahalaga na mag-research ng mabuti, maghangda ng sapat na pondo at maging realistic sa mga expectations. Ibahagi ang video na ito sa mga kapwa natin OFW o sa mga nagpaplano pa lamang mag-abroad upang maging gabay nila sa kanilang journey. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.